Cagayan de Oro nakaranas ng matinding bagyo habang 5.5 na magnitude na lindol naman ang tumama sa may Batangas. Alamin ang mga nangyari sa sanib pwerasang pagputok ni na Jamie Morales at JP Soriano. Jamie? Yes, Matthew. Ayon sa mga residente rito sa Cagayan, ang dinanas na bagyo ay mapanganib at malaki ang magiging epekto sa kanilang pamumuhay. Makikita na nalubog sa tubig baha ang kanilang tahanan. Ang ilan ay nagmamatigas at sa pilitang pang inilikas na agaran naman nirespondihan. Nagbigay din ng mga ayuda ang mga barangay para sa mga naapektuhan ng bagyo. Pansamantalang sinuspindi na rin ang mga klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Tigil operasyon na rin muna ang daloy ng kanilang kalakalan dahil sa pinsalang dala nito. Sa nangyaring lindol naman nakatutok si JP Soriano. JP? Yes, Jamie. Niyanig ng 6.3 na lindol ang Kalatagan, Batangas. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig nitong probinsya maging sa Metro Manila. Makikita na nagsilabasan sa mga kanyang-kanyang mga silid ang mga estudyante at mga empleyado. Dahil dito, pansamantalang naantala ang mga klase at trabaho sa opisina. Wala namang naitalang mga napahamak, ngunit sumama ang pakiramdam ng mga ibang lumikas dahil sa nangyari. Ayon sa PBOLX, may kalaliman ang nasabing lindol kaya naman malawak ang nakaramdam nito at asahan ng mga aftershocks. Para sa iba pang balita, ako si JP Soriano. Ako naman si Jamie Morales. Nakatutok kami at magsisilbi para sa bayan. Para sa kabutihan at kaligtasan ng lahat, alamin kung ano-ano ang mga dapat at kailangan gawin sa panahon ng kalamidad. Sa panahon ng kalamidad, narito ang mga sumusunod na paraan na magbibigay ng kaalaman kung ano nga ba ang nararapat sa panahon ng lindol at bagyo. Bago ang anumang kalamidad, maghanda ng emergency bag. Naglalaman ito ng pagkain, tubig, damit at iba pa. Makilahok at sanayin ang mga iba't ibang drills upang maisabuhay ito kapag kinakailangan. Mag-update sa pamamagitan ng pakikinig sa radyo at pagtutok sa balita. Habang bumabagyo, hanggat maaari ay manatili sa bahay at kung kailangan lumikas ay gawin na at makinig na agad. Huwag na huwag lumusong sa baha. Maaaring makakuha ka ng sakit tulad ng leptospirosis. Patayin muna ang supply ng kuryente at tubig at abangan ang pinakabagong balita ukol sa panahon. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng nasa itaas kung ayos na at ligtas nang bumalik at maging maingat pa rin sa paligid. Habang lumilindol, lock, cover, and hold. Dapat tayo ay maging alerto at kalmado dahil ito ay pwede mangyari kahit anumang oras. Suriin ng mabuti ang inyong paligid at iwasan ng mga matataas na gusali na maaring bumagsak habang lumilindol. Pagkatapos ng lindol, bigyan ng pangunang lunas ang mga nangangailangan. Asahan ang mga aftershocks. Siguraduhin ligtas pa rin at maging maingat. Abangan at makinig sa sasabihin ng mga awtoridad sa susunod na hakbang na gagawin. At ito ang mga paraan na ating kailangan. Nararapat lamang itong sundin at pangatawanan dahil ito ang gumagabay sa atin upang hindi malagay sa peligro at magkaroon ng abilidad na protektahan ang sarili. Ang layunin nito ay makapagbigay ng kaalaman sa sangkatauhan para sila ay may kamalayan tungkol sa mga dapat gawin tuwing sasapit ang kalamidad sa kanilang buhay. Malaki ang magiging tulong nito sa paghahanda at pagiging alerto ng isang tao sa pagkokondisyon ng kanyang sarili sa mga ganitong pangyayari. Kaya naway, ang mga tinalakay ay magsilbing patnubay sa lahat para iwasan ang mali at gawin ang tama sa oras ng kalamidad. At ayan ang balita ngayong Biyernes. Ako po si Matthew Valeroso, magsisilbi para sa bayan. Manatiling nakatutok para sa maiinit na balita.